Magandang umaga mga kaibigan. Welcome to my YouTube channel. Meron na naman pong isang appliances dito na isang flat iron plancha siya, Panasonic ang tatak. Ang sabi nung nagdala sa akin, hindi raw gumagana, hindi raw umiilaw ito pag switch ng switch nya. Kaya mga kaibigan, tignan natin kung anong naging diferensya itong plansyang ito, kasi medyo may katagalan daw na stock sa kanila. Sinabi lang sa akin kung pwede pa daw i-repair. Kaya mga kaibigan, tingnan natin ang diferensya nito para malaman natin kung magagawan pa natin ng paraan. Kaya mga kaibigan, malimit kasi sa mga plancha, sa sobrang gamit, nagkakaroon na po dito ng kung hindi na fuse, o kaya may diode po kasi dito rin sa loob yun, magkadugtong dun sa contact point at saka dun sa linya. Ngayon, ganitong gawin natin. Kung magagawan natin ng paraan to, bubuksan natin para makalag natin yung mga pyesa, kasi konti lang naman po ang pyesa ng isang plancha. Diode, yung thermal fuse dito, yung umiilaw, yun lang. Line 1, line 2, ground, yun. Saka fuse, yung nandito yung fuse mga kaibigan. Kaya bubuksan po natin ito, i-demo ko po sa inyo. At meron pa akong ginawa na design diagram ng isang plancha. Mga kaibigan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung anong function po ng isang plancha. Ang diagram pong ito ay ginawa ko kanina para makita nyo po yung line 1 natin. Halimbawa itong cord na ito, ang linya ito papunta sa heater element, yan yung line 1 po yan. Dadaloy po doon, papunta doon. Ngayon ito naman isang linya, dadaan dito, papunta dito, dadaan muna siya ng diode, control po yung diode na yun sa init. Ngayon pupunta po ng contact point dito. Sa contact point dito, switch po ito. Ayan, pag i-switch yan, magkukontak po doon, didikit, dadaloy po doon, papunta po sa isang linya dito, sa isang linya ng ilaw po ito, yung thermal fuse dyan. Tapos itong isang element dito sa line 2 dito, ito line 2 po, dugtong doon dito po nagkontak sa diode, kaya doon nag-switch. Pag switch mo doon, automatic magdidikit yon, doon na po mag-iinit yung plancha, kasi nagkontak po sila doon. Lahat ng niya, system ng terminal lines nagkontakan, pumunta sa ilaw yun. Yung isang terminal pumunta rin doon, yung ilaw na yun, yung ito sample ko, yung diode. Halimbawa ito diode, dito ikakabit yung ilaw na ito sa line 1 dyan, papunta po doon sa doon yan po mga kaibigan, yan iilaw na po yan.
Kaya doon po ang rules na isang plancha. Ganun lang po kasimple yung diagram. Yan, line 1, line 2. Yung line 1 papunta dito sa heating element. Line 2 papunta sa diode, papunta contact point. Dumaan din po doon sa may doon nag-contact para uminit ang isang plancha. Ay, mga kaibigan, dito naman po sa cord na ito, meron fuse. Check po natin yung fuse. Tapos yung ground naman, yung tatlong linya po, isang linya na ground papunta po doon sa body ground po yun. Halimbawa, ito po tatlong ground meron dito. Ito po yung ground, dadaan doon, yan, din po dun sa linya rin po yan, yan papunta po doon. So tatlong wire po yan, tatlong cord, tatlo sila nasa loob. Ground, line 1, line 2. Ayun, ito po yung body ground ng isang plancha. Ngayon mga kaibigan, umpisan ko na nabuksan itong planchang ito para makita natin po kung anong sira. Mga kaibigan, panoorin ko pong mabuti yung idinimo ko na diagram, yung kung paano dumalo yung kuryente. Yan, tingnan nyo, panoorin nyo mga kaibigan para magaya nyo kung sa inyong tahanan. Titingnan natin kung anong sira nito, kasi medyo na-stuck sa kanilang bahay. Nakita ko ng may-ari, nalaman niya na ako yung gumagawa ng mga appliances. Ganun, pinatingin sa akin, hirap tanggalin. Kinalabang pa na ata yung niya, tornilyo. Yun. Ay, mga kaibigan, ang laman ng isang isang flat iron na plancha. Flat iron plancha sa Tagalog. Ito po yung line 1. Kumukunik dito yung isang bombilya ng ilaw, yung heating element. Ay, yung thermal fuse. Yung linya na doon, papunta doon sa contact point. Ito naman yung ground, sa body ground dito po. Body ground lang po ito dito sa takip. Ito yung ground. Itong linyang ito, line 2 po ito, line 2. Doon dumadalo yung papunta doon sa diode. Papunta sa diode, tama. Papunta doon. Buksan po natin para maliwanagan po kayo mabuti. Maliwanag po yung. Tanggalin ko na lang po ito. Titingnan natin dito kung sira. Testing natin. Tanggalin ko na lang muna lahat para makita po ninyo kung paano pag-repair ng isang plancha. Yan. Tanggalin po yung mga tornilyo. Yan, tandaan na lang po yung mga line 1, line 2, madali lang na yan. Kasi apat na lang po nito tornilyo 1, isang ground, isang line 1, line 2, saka yung saksakan ng yung fuse. Doon tayo sasama sa line 1 yung fuse, saka sa isang. Yan, tanggalin natin mga kaibigan, yung wire. Yan, natanggal na po. Ngayon, tanggalin ko na rin po ito. Yan, yan lang kasimple. Tapos meron ditong tornilyo mga kaibigan. Tanggalin natin para makita nyo mabuti kung paano ang pag-repair ng isang flat iron na Panasonic. Na mga kaibigan, tinanggal ko ng tornilyo. Ayan, tanggalin ko yung tornilyo para pagbalik mamaya hindi tayo mahirapan, kasi mahirap magbalik pag hindi ito mga kaibigan yung thermal fuse. Testing natin mamaya. Ito tanggalin din po yung ito yung bakal po ng kumbaga sa ito nung nagpapabigat sa plansa. Pag kayo nagpaplansang ganun, mabigat siya, hindi naman pwedeng magaan, hindi
hindi lalapat yung damit kasi kailangan mabigat para yung init lalapat doon, ma-press niya. Ito may 3 tornilyo rin, kalagin natin. Yan, kailangan tanggalin para i-testing ko po kasi i-try ko po sa inyong ano, kabit yung mga ano, yung i-demo ko yung pagkabit ng installation wire cord. Ayan, yan, tinanggal ko na mga kaibigan. Ayan siya, oh, ayan na po ang laman niya. Yung i-demo ko dito, ito po, yan, nakita nyo mga kaibigan. Ayan, ito pong linyang ito, yan, yan mga kaibigan, yan, ito yung line 1. Ito sinasabi kong line 1. Ito papasok po dito, dito sa heating element, papasok niyan, dadaloy doon, pupunta doon. Yung line 2 naman, ito yung line 2, ito yung line 2, pupunta doon. Ito dadaan ng diode papunta sa contact point sa switch. Yan po. Ngayong ikinunikta dito yung line 2 doon sa diode, papunta doon sa saksakan, papuntang fuse ay switch. Yan mga kaibigan, yan yung po yung control switch na sinasabi doon. Pagka switch nito ko, contact point po yun, magpapunction na po lahat yung mga ano niya, terminal ng kuryente. Ngayon ito naman sa line 1, isasama dito yung kwan, ito dito po ikakabit, dito ikakabit sa line 1. Ngayon sa contact point po yung isa, dito sa contact point. Ito po yung contact point, ito mga kaibigan, yung contact point papunta doon. Pag switch yung ganon, ito pag nilagay mo dito switch, gano'n mo, magkiklik, automatic magpapunction na yon, yung mga linya nya magkukunik-kunik, dadaan na doon hanggang sa mag-init. Ito po ang nag-ano, yan po ang contact point nya. Ayun, nasa loob yun mga kaibigan. Ayan, susubukan natin ano yung switch nya para makita nyo kung paano mag contact point. Sana pa yung ano nya, contact point. Ayun, nahuhulog, nandun sa loob, patay sa loob pata. Ay mga kaibigan, ano ko na lang sa inyo, nasa loob, tanggalin ko na lang mamaya. Ayun po yan, oh, switch. Ayun po, oh, contact point po yun, oh, umaangat. Pag switch mo, didikit, aangat, didikit, oh. Ayun mga kaibigan, itong wire naman na ito yung ground dito sa body. Ito yung ground mga kaibigan, yan, ground dito. Itong line 1 mga kaibigan, dito yung line 1, ayan, line 1. Itong line 2, ito mga kaibigan, line 2 papunta sa diode. Ayan, ayan, nakita nyo mga kaibigan, yan po. Kabit ko po para makita natin, matesting natin mamaya kung good. Pero testing muna natin yung diode mga kaibigan. Dito may diode siya dito eh. Tingnan natin kung anong diferensya yung diode. Ay, diode, fuse pala mga kaibigan, diode pala ito, oh. Ito yung sinasabi kong diode, oh. Yan, dito daw nagpapaano yung ano, yung kuryente dumadaloy. Parang rectifier diode din po ito, mataas din ang voltahe niyan. Ito hanggang ano lang naman yan, 250 volt siguro. Ay mga kaibigan, yung fuse, yan, tanggalin natin ito.
tornilyo. Ayan, tornilyo, tanggalin natin. Mga kaibigan, ito po, ito yung fuse nya. Sinabi ko kanina ground, ito yung ground, ito yung kulay dilaw, ground papunta doon. Ito yung papuntang fuse, itong brown na ito, yan, papuntang fuse. Itong line 1, yan papunta doon sa line 1. Check natin yung fuse mga kaibigan kung papalo. Ito po yung aking tester na analog. Ngayon naka times 10 po siya, kasi pwede naman pong gamitin sa times 10, times 1, basta pumalo. Yun po ang function ng isang pag-testing, kasi yung mga chord lang po, wala pong value yan pag testing mo. Yung makikita mo lang yung palo kung good. So tingnan natin yung fuse kung papalo, kung good pa siya. Ayan, good pa mga kaibigan, pumalo. Ayan, pumalo po. Ito namang line 1, ito yung blue, i-testing natin kung pumapalo rin. Ayan, line 1 mga kaibigan. Ayan, line 1, kung pumalo. Ayan, pumalo po, good po yung line 1 na kulay blue. Yung line 2, ito brown, connect po natin dito sa line 2. Ayan mga kaibigan, pumalo, good po ito. Good po itong fuse na ito. So ibalik na po natin, takip natin. Balik natin yung takip. Tapos ikabit na po natin dito mga kaibigan sa plansa, para yan, lagay natin. Ayan, wala nang alog, good na. Yan, tapos ito lagay na natin dito. Ayan, yung po yung saksakan. Ngayon, ang pag-connect po ng ganito, wag na muna natin nilagay ito mga kaibigan, para makita nyo kung paano pagkabit ng isang linya ng flat iron. Ito line 1 sa mga kaibigan, line 1. Ayan, line 1, isama natin yung paa ng thermal fuse, yung ilaw. Pero i-testing muna natin ito kung good po siya o hindi na gumagana. Baka ito na yung diferensya. Sa tingin ko parang nagka-shortage na ito eh. Maitim na siya mga kaibigan. Maitim na. Pundido na po ito. Ito po pala. Hindi po siya natitesting po dito sa ano. Kasi ano po ito eh. Magkahiwala yung ano doon. Hindi po siya natitesting sa tester. Malalaman mo na lang po dito. Kaya pag bibili po kayo ng ganito ay yung bago, para sigurado umilaw. Pero mayroon na po kung ano, ito nakita na sa isang plancha gumagana pa, pero hindi na ginagamit yung may-ari kasi basag yung ganito, basag, wala na, hindi na magawa ng paraan, basag. Ginawa ko na lang ito, gumagana pa siya. Tingnan mga kaibigan, di naman siya pumapalo. O wala siyang palo. Yan, kabit ko na mga kaibigan. Ito siguro ang suspect ko po na sira, kasi maitim na. Yan, connect ko po yung line 1. Yan, line 1. Ito pong blue, pagsamahin dito sa isang paa ng bombilya. Yan, sasama natin, i-connect natin dito sa line 1. Mga kaibigan, panoorin yung mabuti. Sama ko.
hirap magkabit. Yan, line 1 kasama yung bombilya. Yan mga kaibigan, kasama po yung line 1. Ayan po yung line 1. Ngayon i-connect natin dito sa isang paa sa line 2 dito. Mag-isa lang po siyang kakabit dyan, walang kasama sa line 2. Dito po ipapuntang diode, itong diode papunta doon. Ayan mga kaibigan, titingnan nyo mabuti yung aking pagkabit para sa ganon may matutunan po kayo. Sa susunod gagawa na po kayo ng plancha, hindi na kayo mahirapan kasi na-demo ko na sa inyo. Ay kumalag, hirap. Yan, baluktot ko doon. Yan, yan, mag-isa lang po siya doon sa line, doon sa switch. Ayun, ayun po mga kaibigan, dito na po ang line to, itong brown dito, mag-isa rin siya dito. Ayan mga kaibigan, kakabit ko. Ayan, ito yung line 2 pupunta sa switch. Ayan mga kaibigan, medyo mahirap ano, tornilyo. Ay ben, yan, panoorin nyo mga kaibigan. Ayan, ayan po, nakakabit na po siya. Ayan mga kaibigan. Tapos ito naman po yung kulay dilaw dito sa body ng ano, dito sa body ng kwan. Dito siya ayan siya ground. Dito kakabit. Ayan. Kailangan po kasi sa isang plancha may nakakabit na ground para safety po. Safe po yung paggamit, para hindi kayo mag-ground kung sakali. Kaya may ground, parang sa mga refrigerator may ground, washing machine nilalagyan ng ground para safety po ang paggamit ng isang appliances. Ganun po tayo mag-install na isang mga appliances. Ayan, nakita nyo na po kung paano ko idinimo sa inyo ang pagkakabit. Hirap naman to. Ano pa yung butas yan, maliit yung butas, mahirap kabit. Yan, tatagalan tuloy ako. Sige lang mga kaibigan, at least nakita nyo ng pagkabit ko. Gayahin nyo na lang po, kayang-kaya nyong gayahin. Kung may sira po kayong plancha, gayahin nyo na lang. Hirap ba yan? Ay mga kaibigan, ikabit na po yung ground. Yan pa. Dikit pa. Ayan, yan mga kaibigan, ground. Ayan, check natin mga kaibigan. Line 1 dito magkasama yung isang paa ng fuse, light fuse tawag yun, yung thermal, parang thermal siya, papunta doon sa line 2. Yung ilaw na yun papunta doon sa heating element. Line 1 papunta sa heating element. Itong ground papunta doon, line 2 ito papunta sa switch. Yun, contact point. Pagka switch mong ganun, nagko-contact siya, didikit, yun, sisindi na. Testing natin mga kaibigan, inop ko muna kasi nawawala yung ano dito, nasa loob, tanggalin ko mamaya. Mga kaibigan, testing natin kung iilaw na po ito. Kung umilaw, good na. Ayan, testing muna natin sa tester mga kaibigan. Kung papalo na po yung tester ko, ibig sabihin good na siya. Ayan, mga kaibigan, tester natin, switch natin yung kanyang switch.
ito yung switch. Ayan, pumalok na mga kaibigan, oh. Ayan, off, oh, switch, ayun, pumalok, off, oh, testing na natin sa kuryente mga kaibigan. So mga kaibigan, testing natin sa kuryente kung iinit na po. Ay, wag nyo lang po hawakan tumakit, makuryente po kayo. Ako lang po ang nag-ano sa inyo, nag-demo na ganyan, nakabukas. Para hindi po kayo, para matuto po kayo kung paano paglinya. Check nyo po mabuti kung nagkakadikit sila. Kung wala siyang ayan, hindi sila nagkakadikit, nagkakahiwalay naman. Saksak na natin. Tapos i-switch ko doon na mga kaibigan. Lagay ko sa ng kuryente. Ayan. May mga kaibigan. O, tingnan kong ilaw. Switch ko. Ay mga kaibigan, umilaw na. Good. Mainit. Aray. Ayan. Init mga kaibigan. Aray. Ayan. Off. On. Off. O, ayan mga kaibigan. Ang rolls na isang plancha. Kung paano pag-ayos. Kaya mga kaibigan, follow nyo po. Subscribe at share, like ang aking YouTube channel. God bless po sa inyo. Mabuhay po. Bye-bye. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Welcome to my YouTube channel. May i-demo ako sa inyo patungkol sa mga galon ng mineral water na basag. Kung papaano natin i-repair ito at magagawan ng remedyo. Kasi sayang naman po ang yung mga galon kung itatapon nyo. Medyo may presyo na rin po ngayon ng mga galon ng mineral. Kaya tignan nyo po mabuti ang aking teknik ng paggawa. Ito po ay matibay, pulido at hindi tutulo kahit tibagsak. Kasi yung aking gamit na soldering iron, ito po ay didikit po sa kanyang plastic pag hinina ko, pag isinaksak na po ito sa kuryente. Mainit na siya mga kaibigan. At ang gamit ko pa na isa ay itong Elastosil Borcasil. Kapit na kapit, may tibay na maasahan. Kaya nga po, Borcasil. Matibay po sa plastic. Ngayon, ang mga delivery boy kasi ng mga mineral station, magbubuhat sila, binabagsak, minsan iniitsa yung galon, kaya ganun, madaling mabasag. Pero kung na-repair ko na ito, hindi naman po basta-basta mabasag kasi matibay pong pagre-repair ko. Kaya panoorin nyo po yung aking pagre-repair para mapakinabangan nyo po yung inyong mga galon kung sakaling ito ay mabasag. Mga kaibigan, tip ko lang po sa inyo kung gusto nyong makakuha ng technique ng pagre-repair, dahil nakikita ko po sa YouTube yung mga pagre-repair nila ay medyo hindi ako sigurado, kasi yung plastic iniinit sa apoy tapos binubuhos sa plastic, hindi po yun tumpak na paggawa. Kaya mga kaibigan, umpisahan ko na po ang pagre-repair. Tingnan nyo po ang aking mga galon na i-repair. Ayun mga kaibigan, mga galon ito, mineral water po yan. Ito po may basag po dito sa side. Ito may basag sa side. Titingnan nyo po kung paano ko i-repair. Panoorin nyo mga kaibigan para mapakinabangan nyo po ang yung plastic.
Una, ganito po, hinangin ko yung basag niya. So mga kaibigan, hinangin ko dito yung basag. Ayan, umpisan ko po, yan po yung basag. Umpisan ko dito sa basag, dito sa dulo, ay umpisa hanggang sa matapos dun sa dulo, unti-unti. Ayan, idiin yung konti. Pag may lumabas na plastic ganun, ididikit nyo rin po pabalik para bumalik sa kanyang katawan yung plastic. Yan. Yan mga kaibigan. Kailangan nasa ano po yung pagdiin, control, hindi yung diin ng diin. Mamaya lumampas yung soldering ngayon sa kabila, doon sa ano, hindi na siya ano. Pero may paraan din po kung lumampas man, bibigyan ko kayo ng tip. Mga kaibigan, iangat ko lang konti kasi yung ano, yan, kailangan nakalapat din pong ganun para magdikit siya. Yan, yan, tingnan nyo pong mabuti, unti-unti lang po, dahan-dahan. Isang tusok niyang ganun, isang angat, isang balik yung plastic na natunaw, ganyan, ibalik, ganyan, isang tusok, isang angat, isang ganun, balik, magsasara po yung plastic niya uli. Ayan, isa na naman po dun, isang tusok, isang angat, isang balik. Yan, di bumalik na mga kaibigan, kitang-kita nyo na po. Isang tusok uli, isang balik yung umangat na plastic. Yan, yung natunaw. Yan, angat siya, oh, yan. Tapos ibalik uling ganon. Ayan, bumalik na po, bumalik na yung pagka ano, matibay na. Ayan. Yan mga kaibigan, ang technique ng paggagawa ng sirang plastic basag. Isang tusok, isang angat, isang balik na plastic ng ano. Ayan, hanggang sa matapos sa dulo, yan. Isang tusok, isang balik. Ayan lang po ang technique. Hindi mahirap gawin. Mas mahirap pa yung gawin yung ano, yung mga ano ng mga ano, re-repair. Yan, ganyan lang po. Kunting ano lang ito, trabaho. Isang tusok, isang ganon, para bumalik yung ano. Isang tusok, isang balik yung umangat na plastic. Mga kaibigan, isang tusok, isang balik yung plastic. Yan, matatapos na mga kaibigan. Yan. Yan, tapos na. Ayan. Yan mga kaibigan, oh, wala na. Wala nang tulo. Yan, ganun nyo po. Para pamantay. Yan, pantay mga kaibigan. O, wala nang tulo yan kahit anong gawin. Yan. Para pamantay yung pagka, ano, hindi na siya tutulo mga kaibigan. Yan. Ayan, okay na po yan. Wala nang tulo yan kahit anong gawin. Kahit suntok mo yan, hindi siya mababasag. Ngayon, ang gagawin ko, tapal ko po ito. Pero lagyan ko muna ng bulkasil mga kaibigan. Yan. Gaganon ng bulkasil para lalong matibay. Sarado na yung butas, nilagyan pa ng bulkasil. Ayun. O, saan pa ba tutuloy mga kaibigan? Wala nang tulo dun sa una. Nilagyan ko pa bulkasil, tumibay lalo. Ayan. Ayan, kung gusto nyo kapalan, pwede. Ayan. Ayan, wala nang tulo mga kaibigan yan. Tapos ang gagawin ko, ipantay natin. Yan. Natapalan na yung hininang ko na butas. So napakatibay mga kaibigan. Itapal ko na naman po ito. Ayan. O, saan pa tatagas yung tubig mga kaibigan? Hinangin ko uli. Unti-unti. O mga kaibigan, yan. Unti-unti. Ayan, babalik na naman yung plastic dun sa ano, basag. Yung ano, yung parang hininang dun sa tabi niya. Lalong tumibay. Panoorin nyo po. Ayan. Yan yan, dahan-dahan. Kung di makukuha sa bigla. Ayan, hanggang sa dumikit dun sa katawan ng galon. Ayan. Ayan mga kaibigan, dahan-dahan lang. Ayan, dumikit na siya. Ayan. Para yung mga galon yung nabasag, mapapakinabangan, pwede nyo rin laman ng tubig.
kasi na-repair nyo na, may technique na kayo sa pagre-repair, kaya panoorin nyo lang po ang aking technique sa paggawa. Kasi yung Volcasil, lapat na lapat po yung pag dumikit dun sa plastic. Kahit bakbakin nyo po yun ng kamay, hindi kaya bakbakin. Kahit yung kutsilyo nga, binabakpak ko, nahirapan pa ako. Ito pa kaya, oh, dikit na dikit, may Volcasil na, may plastic pang hininang. Yan. Kaya mga kaibigan, itong invention kong ito ay pulido, 100%. Pero kailangan po sure na sure yung pag ano nyo, paghinang, hindi lalampas dun sa ano, sa kabila niya. Kung naitusok nyo mabuti, eksakto lang po yung paghawak nyo. Yan mga kaibigan, yan siya, yan yan mga kaibigan, hanggang sa matapos. Yan, kailangan dito tapusin nyo hanggang sa dulo. Yan, tibay na po yan, kahit anong gawin nyo po, hindi mababaklas yan kahit ibagsakin yung galon kasi nakahinang. Yan, kahinang mga kaibigan, yan nasa dulo. Ayan, lumapat na po yan. Oh, hindi naman tatanggal kahit anong kuhan nyo yan, hindi matatanggal. Oh, kahit bakbakin yung ganun. Oh, hirap. Oh, tapos mga kaibigan, lagyan na naman ng Volcasil, ganyan, gaganyan na naman yan. Oh, mga kaibigan, lagyan ko ulit dito. Yan, yan, kapalan nyo na lang po, nasa inyo po kasi wala na laman Volcasil ko dito sa side, dito sa side. Oh, tibay mga kaibigan, yan, hindi kayang bakbakin yan, kapalan nyo. Bibigay ko naman po ang tip sa inyo, itong butas na ito, kung sakali man na lumampas, yan, di ganyan, nakita nyo po, inahin ko dito, ganyan, ganyan, tip ko lang po ito, yan. Kung napalampas, ituin muna natin, ayan na, okay na. Kung napalampas po yan to, yung ganon, at lumampas, lumaki yung awang, ayan, lumaki yung awang, pwede nyo pang ganon, ito plastic na kapiraso, pwede nyo pang hinahin ng ganon. Oh, para nagwe-welding, welding rod kung tawagin ito, pero plastic, wini-welding, inihinang mo lang, yan, dinadagdagan mo kasi yung awang niya ganon. Ayan, mga kaibigan, yun ang sample lang. Kung umawang yung halimbawa napasobra sa diin, yan, gamitan nyo ito. Yan, napasobra ng diin, gamitan nyo ng plastic din. Ayan, ganyan, yan, tapos yan, oh, di napuno na mga kaibigan, yan, ganun nyo. Wala nang butas yan, tuloy-tuloy nyo na doon sa dulo, ganyan, yan, bumalik na sa plastic, kahit ano yan, hindi mabubutas kasi matibay, makunat po itong plastic na ito ng mineral water yan. Maliban lang kung matagal na lulutong yung plastic, yun, hindi mo na mapapakinabangan yun kasi malutong na. Ito lang po mga ano, yung mga inihinang, yung mga medyo makunat pa siya na nabasag ka agad. Pero yung malutong yan, pag ano mo pa lang, bagsak na, ay bali na, wala na. Yan mga kaibigan, yun ang technique lang po, yung paglalagay pag napasubra ng tusok. Yan mga kaibigan, ito na po yung aking ginawa. Dito meron din butas, ganun yung ginawa ko, tinapalan. Ngayon pag natuyo yan, kahit ganun mo ng kutsilyo, hindi mo kayang ganunin dahil dumikit yung Volcasil, dumikit yung plastic. Ayun, ganyan mga kaibigan, yan, lamnan na natin ng tubig.
Yun na po, nakita nyo mga kaibigan. Punta tayo dun sa ano, kusina. Lagyan natin tubig. Lalagyan natin tubig sa kusina. Mga kaibigan. Ayun, lalamin na natin ng tubig ha, mga kaibigan. Yung galon. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan, sige, pupunuin mo. Punuin natin. Tingnan natin kung tumulo. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Oh. Mga kaibigan, malamnan na. Oh. Ayan, wala mga tagas, mga kaibigan, wala. Oh, binuhat ko pa, oh, wala. Walang tumatagas. Ayan, oh. Pulido siya mga kaibigan, wala. Walang tagas. Ayan, puno yan ng tubig. Oh, salamat mga kaibigan sa inyong panunood kung paano mag-repair ng isang mineral water gallon. Kaya i-follow nyo po at i-share, subscribe ang aking YouTube channel. Napanood nyo na po kung paano pagre-repair ang isang basag na galon ng mineral water. Salamat po. God bless po. Mabuhay. Bye-bye.